Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening.
you. So right now, tayo po ay dadako muna bilang isang pamilya sa Lord's Supper. Yan, sabihan na natin ating mga sarili. Since it's the first Sunday, we will have our communion. So sige, mga communion servants, ay tayo po. Sige. Habang naghahanda po yung ating mga communion servants, we welcome po. Palakpakan naman po natin ang mga panauhin natin. Ang tayo mga kapamilya galing Pampanga. Ito mga pwede. Mga galing Pampanga. Nahanap ko sila ni Pastor Jen. Pastor Hiner. Pastor Hiner. Yan. At meron din po tayo sa Winnie. Welcome po. Welcome po. At sa iba pa natin mga panauhin. We welcome you dito sa ating Church So Blessed Taytay. So, may napunta po doon sa taas at yung hindi sinamahan dito. So, ito po yung aming ikatlong linggo dito. Okay? So, habang kayo kumukuha po, iandar natin ang ating sarili. Okay? Sabay-sabay natin iinumin, sabay-sabay natin kakanin. Yan. So, papaliwanag ko lang po yung ating gagawin. Yan. In Church So Blessed, again, we practice open communion, meaning lahat po ay welcome makisalo sa hapag ng Panginoon. Yan. Lamang ang aming pong panawagan, una, pag may kasama kayong bata, ipaliwanag nyo sa kanila. So dito, pwede pong makisalo ng bata. Okay? So paliwanag nyo lang po, hindi na yung juice, hindi na lang yung tinapay. No, later on yan po yung magkakaroon ng dugo ni Jesus. So, yan. Okay, nakakuha na ba lahat? Ito pala nakapag, Sige, let's pray po. Just sa inyong hawak-hawak ng mga communion elements. Let's pray. Yes, Lord, you gave us, Lord God, 2 seeds. One for sowing and one for eating. At yung aming pagsasaluhan, ito po galing sa binhi na inyong binigay para itanim. Kaya pagpalain niyo po itong mga tinapay na aming kakanin at yung katas ng ubas na aming iinumin bilang pag-aalaala sa binigay na buhay ng anak si Jesus. We just pray, Father, as we partake of your supper, maalala mo namin ang katapatan, maalala po namin ang kabutihan ng inyong anak na si Jesus. Ito aming panalangin. Amen. So mga paalala lamang po sa ating gagawin, hindi po yan isang ritual lamang. Yan po ay ordinance. In Church So Blessed, we practice 2 ordinances. Ang ordinance, utos, pagsunod. No, we don't practice sacraments kasi sacraments are done to save ourselves. Wala na po tayo magagawa para iligtas ang sarili natin, kundi tanggapin lamang ang kaligtasan ni Jesus. Okay, hindi na po natin mauulit yun, siya na po yung gumawa nun. Kaya dito po, binugunita na lang natin yung tagumpay na yun. Yan. So another ordinance po is water baptism. Nagaganapin po natin sa outing, no, water baptism. Yan. So mga paalala lamang po, gawin natin ito na may faith. Gawin po natin ito na marapat, worthily, at gawin po natin ito mindfully, na ginagawa natin iyan bilang pag-alaala kay Jesus. Kasi may warning po si Pablo, kaya marami sa inyo natutulog pa rin. No? Hindi na nagigising kasi ginagawa niya na routine na lang. Okay? So sana gawin po natin yan bilang pag-alaala kay Jesus bago siya pumunta sa kanyang Kalbaryo. So let's pray to prepare ourselves. Sweet Jesus, we thank you for your body and blood which was poured out, which was, Lord God, wounded for us. Kaya hihingi po namin ang sa lahat. Make us worthy to partake of your supper. Maging karapat-dapat na makibahagi sa inyong kapag. Make us worthy. Kaya kung meron po kami nagawa, naisip, nasabi, o hindi nagawa na nakakalapit sa amin sa inyo, patawarin niyo po kami. Forgive us for any iniquities, any offense, Lord God. Ano mang ginawa na hindi ayon sa inyong kalooban, ayon sa inyong character, ayon sa inyong salita, tawanan niyo po kami. Inisin niyo po ang bawat isa, gawin niyo po kami marapat. Ngayon, magsalo-salo bilang mga anak ninyo, bilang isang pamilya. Yan po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige mga kapatid, brothers and sisters, bilang isang pamilya, Church So Blessed, Taytay, magsalo-salo po tayo sa banal na hapunan, the Lord's Supper. Sabi ni Jesus, on the night was betrayed for
Sabi ni Pablo, no, for I pass on to you what I received from the Lord, on the night he was to be betrayed. He took bread, kumuha siya ng tinapay, pinagpira-piraso ito, and then said to them, take this, all of you, and eat. This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. And Lord Jesus, we remember your passion, your death, and of course your glorious resurrection, on whose victory we are now standing and living. Salamat po, Lord, na kayo po, Lord, pumaroon sa inyong pagpapakasakit para po kami maligtas. As we partake of this bread, may we always remember your sacrifice. May we always remember, Lord, that by your wounds we are healed. Kaya sa aming kalagitnaan anumang karamdaman ngayon, sa aming pagkain ng tinapay nito, maalala namin bayad na po yung karamdaman ngayon. Lord God, make us whole again because your body was broken para po kami ay mabuo. Yun po ang aming panalangin. Amen. Sige po, kaya natin ang tinapay. And Lord, we claim healing in our midst. Kung meron man po may karamdaman ngayon sa aming kalagitnaan mula sa kanilang bumbunan hanggang sa talampakan, healing flow. Healing flow. Lord, sa may sinasakitan ng batok ng ulo, healing flow sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At Lord, kung meron man pong iniindalin na ibang karamdaman, kirot, hapdi, sakit sa katawan, sa labas o sa loob, tanggapin mo yung kagalingan. Receive your healing from the Lord. Bayad na yan. Bayad na yan. Isa yan sa mga latay sa katawan ni Jesus. Bayad na yan. Receive your healing. Thank you, Lord, for healing. Thank you, Lord, for your body which was broken for us. Okay. And then again, for supper, he took the cup. Again, after giving thanks, gave it to his disciples, saying, take and drink, all of you. This is my blood, which will be poured out for you for the forgiveness of sin. Do this in remembrance of me. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Panginoong Isus, patuloy po namin inaalala, ginugunita. We remember your blood which flowed on the cross, dumaloy sa krus para po bayaran ang aming kasalanan. Hindi na po namin ito mauulit, hindi na po namin ito matutumbasan ng matatapatan. Maaari lamang po namin ito tanggapin, Lord God, sa buhay. Kaya Lord, as we partake of this cup, we know, Lord God, that our debts have been paid in full. Bayad na po ninyo, Lord. And may we live from that victory, not for that victory. Yun po ang aming panalangin sa aming pag-inom ng Panginoon. Amen. And let's partake of the cup. Let's pray. Heavenly Father, we thank you. You are the greatest and generous giver. Hindi niyo po pinagkait ang inyong isang anak na si Jesus para sa amin. On His passion, death, and resurrection, we remember ngayon po, Lord God. Sabi niya, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. At sa pag-alala namin kay Jesus, Lord God, may we continue to live in victory. We continue to live, Lord God, holy lives, Lord. A life set apart for you. For you, Lord God. May this body and blood of our Lord Jesus Christ always remind us na kaya na po namin mamuhay ng may kalinisan, kaya na po namin mamuhay ng may kaayusan, at higit sa lahat, kaya na po namin mamuhay ng may tagumpay. Sa aming pagpapatuloy, we ask Holy Spirit for your unction. God, meet everyone, Lord, according to their needs. Ngayong araw nito. In Jesus' name, Amen. 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 So, pakakain po sa inyo. Sige, mahal na lang kayo pasa yun, ano? Yan, pakibati mo yung katabi mo. Good morning sa iyo. Yan, good morning po sa inyong lahat at maging sa ating team replay sa YouTube. Alam niyo ba na ina-upload yung sermon sa YouTube? Ako. Kaya pwede niyo po siyang i-forward kung may alam kayo na kaibigan, kamag-anak, kaklase, BFF, okay? O kung meron kayo kaaway, kung galing, forward niyo po yung sermon para
Ano, para mag-bless sila, di ba? So anyway, i-forward niyo po. Not for the likes, but for the blessing of God's Word. Kasi, di ba, pag merong mahalagang napuntahan, masarap na nakainan, no, magandang Instagrammable na lugar, pino-forward natin eh. Why not forward the good news of the Lord, di ba? Yan. So, forward lang po natin. Kasi ang topic po natin dito ay pagiging mabuting kaibigan. Sabi mo, mabuting kaibigan. Yeah. Meron po ba kayong isang tao sa buhay ninyo, bukod siyempre sa mga may asawa dito, meron ba kayong isang tao, bukod doon sa nakalagay sa ID nyo, call in case of emergency, na kaibigan na alam mo na yun ay maaasahang tawagan sa oras na iyong pangangailangan? No? Hindi ko napapataas ang kamay kung meron ganun dito, pero napakahalaga po na meron tayong kaibigan na maaasahan. Yan, naalala ko may game show sa TV noon, di ba? Pagka million na nakataya, may option siya, call a friend. No, call a friend. Alala niyo yan, di ba? Ang laki ng wants to be a millionaire, di ba? At may napanood ako nun, buti na lang tama yung sinabi ng kaibigan niya, kaya nanalo siya. Di ba? So napakasarap nagkaroon ng kaibigan na maasahan, maasahan. Hindi lang dahil sumagot, kundi tama pa yung sinagot. No, kaya pag-usapan po natin, paano po nagiging pagpapala ang mga tapat na kaibigan. At yung mga yan, isang pagpapala po yan galing sa Panginoon. No? Faithful friends are blessings from the Lord. Tingnan natin, ano po ba, magka-character study tayo. Kunting character study, ano po ba yung katangian ng mga tapat at mga kasahang kaibigan na pagpapala mula sa Panginoon. So let's pray. Yes, we ask in the name of the Father, the one who gave His Son, Jesus, as Redeemer, also as our friend. Salamat po. Sinabi ni Jesus hindi ko na kayo tinatawag na alipin, kundi mga kaibigan. And in the name of Jesus, the one who gave us the privilege of becoming friends, we ask for your action. And Holy Spirit, thank you for being our great counselor. Pinadala ka ng aming kaibigan, si Jesus, para mas makilala natin siya. Kung ko reveal the heart of our Holy Father, shown by Jesus to us as we meditate on God's Word ngayon. Praying God, meet everyone po. Katagpuin mo yung bawat isa, Father, Son, Holy Spirit ngayon. Lord God, mangusap po kayo sa amin. Lord God, show us how to value faithful friends as blessings from you. Also make us blessings as faithful friends to others. Lord God, yan po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ulit, lakpan natin ang Panginoon. Right? So, punta po tayo sa Mark chapter 2, verse 1 to 12. So ito po, makikita nyo rin po ito, Synoptic Gospel, makikita nyo rin po itong similar story na ito sa Matthew, makikita nyo rin po ito sa Luke. Okay? So similar pero with different emphasis. Kasi may ibang target audience po sila, Matthew, si Mark, at si Luke. Okay? So, Mark chapter 2, verse 1 to 12. Sabi niya, a few days later, Jesus again entered Capernaum, and the people heard that they had come home. So many gathered that there was no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. And sobrang dami ng tao, grabe. Some men came bringing to him a paralytic carried by 4 of them. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus. And after digging through it, lowered the mat the paralyzed man was lying on. So binabaan nila sa kisame. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven." Now some teachers of the law were sitting there, thinking to themselves, "Why does this fellow talk like that? He's blaspheming. Who can forgive sin but God alone?" Immediately Jesus knew in his spirit that this was what they were thinking in their hearts, and he said to them, "Why are you thinking these things? Which is easier to say to the paralytic, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Get up, take your mat and walk'? But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins," he said to the paralytic, "I tell you, get up, take your mat, and go home." He got up, took his mat, and walked out in full view of them all.
This amazed everyone, and they praised God, saying, "We have never seen anything like this." And Lord, we are blessed by reading your word. Bless niyo pa po kami as we meditate on your word. In Jesus' name, Lord, patagpuin niyo yung bawat isa sa kanyang salita. Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng mga tapat na kaibigan. Yung apat. Nakakatuwa, no? Lagi natin alalahanin yung apat na yan kung ano yung ginawa nila para sa kaibigan nila. Yan po yung isang tanda o tatak ng tunay na kaibigan. Yan. So tayo po, last week na pag-usapan natin, tayo po ay may panawagan nito sa atin. Ang panawagan nito sa atin po ay maitabi. Be holy, itabi. So tayo ay tinatabi ng Diyos para po maging pagpapalang kaibigan sa ibang tao. Tingnan mo yung katabi mo, pagpapala ka pala sa ibang tao. Pati nga sa kaliwa mo, pagpapala. Parang hindi ka kumbinsido ng pagpapala. Mamiski ko yung nagsasabi, parang hindi ka kumbinsido na ikaw pagpapala. Yan. Maganda po kumbinsido po tayo na bawat isa sa atin, pinagpala ng Diyos ng ganun maging pagpapala din sa ibang tao. Yan, hindi po tayo pinagpapala ng Diyos para maging lamesa daan, hindi para maging Red Sea. Pinagpapala po tayo ng Diyos para maging Sea of Galilee, no? Para maging dumadaloy, no, na pagpapala sa ibang tao. Paano tayo pagpapalain? Alam niyo ba na witnesses of Christ, kailangan po natin maging pagpapala sa isang tao man lang, no? Bilang mga saksi, bilang tinubos ni Jesus, no, as a witness, kailangan po natin maging blessing to someone para po sila magkaroon din ng encounter kay Jesus. Sinabi ko na yan dito, bawat isa sa atin dito, bunga po ng panalangin ng isang tao. Tama po ba yun? Ako po, bunga po ako ng panalangin ng aming manager at malamang marami pa ng nalangin. Malamang pinag-pray din po ako ng spiritual director namin, yung pare na kinalakihan ko po. Kaya lang, pumasok ng seminaryo, sa iba ako napunta. Yan, pero answered prayer pa rin po siya. No, bakit? Kasi naglilingkod na po sa Diyos yung inalagaan niya sa Kristan niya. Yan, at di naman napaniwala. Okay? So napakalaga na tayo po ay gamitin ng Diyos para dalhin ng isang tao sa Panginoon para magkaroon siya ng encuentro ng tao. Not to convert, but to be transformed and have an encounter with the Lord. Okay? Sana po mas mataas po yung ating purpose. Hindi lang para siya i-convertin. Kaya isa ayaw sumama ko, convertin ako. Hindi. No? Kaya po natin sila ipapakilala sa Diyos para po makatagpo nila ang Diyos, para po maranasan nilang kabutihan ng Diyos, para po mabago sila ng Diyos. Okay? Kaya ang napaka po dito paano po natin ipapakita isang buhay na binago ng Diyos para po maituro natin yung ibang tao sa Diyos. Yan. So dito makikita natin sa kwento, ang konteksto nito, si Jesus, nagsisimula na yung ministeryo niya. Yung ministeryo ni Jesus. So, kumakalat na. So, saan lang siya magpunta? May mga sumusunod na. Hindi sila sumusunod para maging disipulo niya. Meron siguro. No? Pero, karamihan din gusto makakita ng show. No? Sabihin niyo, show. Anong show? Makakita sila ng nadidemonize, tapos palalayasin ni Jesus yung demonyo. Yun yung gusto nila. Kaya, may dadalhin sa kanilang may sakit. Pag pinagaling ni Jesus, makikita nila, nakakakita yung bulag, nakakarinig yung bingi, no? Hindi baligtad hindi nakakarinig yung bulag, nakakakita yung bingi, no? Yung tamang kagalingan, yun ang gusto nila makita, kaya ang daming sumusunod, no? Ang daming sumusunod, ang daming tao. At ang dito, Eastern hospitality po, pag may sumula, hindi nila pinapaalis sa bahay, hanggang kaya ng bahay i-accommodate. Sabi nila, bahay daw ito ni Pedro, sabi naman ng ibang theologians, baka daw bahay ni Jesus. Nevertheless, isang bahay na napuno ng tao. Okay? Tapos may bubungan siya, ang bubungan po nun hindi po ganito. Imagine ko ito, paano kung may apat na kaibigan, tutuklapin, mahirap. So dati daw, yung kanyang bubungan ay simple lang, may putik, ganyan. Tapos may straw. Yun po yung bahay ng ancient Near East. Panahon na yan. So, may nagkasakit, nabalitaan, nandito si Jesus, dinala ng apat. At pinakita ng apat kung paano maging pagpapala sa isang nangangailangan kaibigan.
pinakita po nila na kung paano. Paano kaya? Sabi niyo, paano po, pastor? Sino rito gusto maging pagpapalang kaibigan? Taas sa kamay. Yan, sige. So, yung tinagtaas, prayer ko po, ilagay sa inyo ng Diyos. O magpadala din ng Diyos sa inyo ng mga kaibigan ng pagpapala para magilapit kayo. Yan. Dito makikita ng 4 na katangian sa kanila. Unang katangian is, itong 4 na ito, no, itong 4 na faithful friends ng paralitiko, meron silang deep concern. Everyone say, deep concern. Yan, concerned sila doon sa kanilang kaibigan na paralyzed. No, kasi, tingnan nyo, yung paralyzed, pag hindi gumaling yun, sino magpapakain doon? Sino mamamalengke para sa kanya? Sino magpe-prepare ng pagkain? Ang daming kailangan. Mamamalengke, magpapakain, mag-abibihis, or maghahanap buhay para sa kanya. Ang hirap. So, kaya concerned sila, kailangan sana mabalik na ito sa dating ano niya, sa dating ginagawa niya. So dito, pinakita yung kanilang deep concern, no? Yung deep concern nila. Kaya makita nyo, some men came bringing to him a paralytic carried by 4 of them. Binitbit nila. Sino nakapanood ng documentary nila Karatapi, dahil sa eyewitness, yung ginadala nila yung dahil walang ambulansya. Yung ambulansya hindi pa. Sino nakanood nun? Alam niyo mga Pilipino, pa rin, mabayanihan pa rin ng mga Pilipino. Palapakan natin ng mga Pilipino na magsaka pa rin. Tatawid sa ilog. Nung pagmalasakit naman ng Pilipino. Nga lang, minsan na-highlight ko yung mga hindi kapat mamalasakit na ginagawa gaya ng natumbang truck ng soft drinks. Ninakawan pa ng soft drinks. Coke po ba yun kaya? Coke. Tinitignan ko nga kung baka yun hindi na-ride nyo eh. Kay Kuya Leo ba ito na truck, Nakakalungkot, pero alam nyo po, mas marami pa rin pong maayos na mga kaibigan. Marami pa rin pong mapagmalasakit. Kahapon lang, sa Itbulaga, pinapanood ko po si Wally Bayora. Kinuwento niya po yung kanyang aksidente. Ang dami ng mga tumulong lumapit agad sa kanya, hindi dahil sikat siya. No, kaya may pa rin po, may malasakit pa rin po. Isa po yun sa trademark natin yung Bayanihan Spirit. Alam niyo yun? Although hindi na ako lumaki na nakakita ng binubuhat na bahay, pero sino nakakaalam nun, mga bata? Ano niyo ba yun? Bayanihan, bubuhatin yung bahay, ililipat. Walang bayad yun ha. Ano niyo, papakainin niyo yung mga magbubuhat ng bahay. Kaya yung bahay mo na ililipat eh. Opo, yung bahay ng lolo ko nun, nailipat nila eh. Pero hindi ko na nakita paano nila binuhat. Paano nila binuhat. Matulungin pa rin. Saan nanggagaling yung pagtulong ngayon? Sa concern. Manalim na concern. Pero tingnan ninyo yung 4, Yung 4, balikan natin. They have a deep concern for the welfare of their friends. Kasi pwedeng, yung deep concern, iba pinanggagalingan eh. Pwede yung pinanggagalingan ng deep concern ay pribilehiyo. Pwede pinagagalingan ng deep concern ay kabayaran sa gagawing kabutihan, di ba? Parang yung story ng vlogger, na binigyan ng pera yung pulubi. Pero habang binibigyan niya, binibidyo naman, tapos pinost. Tapos nag-monetize. Di mas tumubo pa siya, binigyan niya ng 20,000, yung na-monetization, mga 60,000, itubo pa ng 40,000. Di ba kaya nga yung iba eh, pag nagbigay naman kayo, huwag nyo na pong i-video, huwag nyo na i-post. Di ba? Kasi ano ba yung concern nyo? Concern nyo ba content? O yung concern nyo ba ay yung welfare talaga ng tao? Yan yun. No? So, yung 4, wala pa namang vlogging dun eh. Yan. Pero babalik tayo, they have a deep concern for the welfare. Paano kayo magkakaroon ng deep concern para sa kapakanan ng ibang tao? Paano po magkaroon kaya niya? Napakahalaga po. Sanayin natin ang ating mga mata para makakita ng isang pangangailangan. We need to train the eyes to see the need. O to see a need. Baka mamaya daming pangangailangan, masyado naman tayo ma-overwhelm eh. Kahit isang pangangailangan lamang. Okay? Matthew chapter 9 verse 35 to 36, tingnan niyo po ito. Jesus went through all the towns and villages, preaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. So, yan yung kanyang ministry. No? Healing, deliverance, okay? Miracle, signs and wonders.
Pero tignan niyo kung paano niya ginagawa. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Consistent po talaga yung kanyang mata kung paano niya tignan ng tao sa kanilang pangangailangan. Hindi niya sila tinitignan bilang abala, no? Hindi niya tinitignan bilang abala, tinitignan niya po sila bilang mga tupa na walang pastol, bilang mga tao na helpless at harassed. Yan. Iba po siya tumingin. Kaya nga nung minsan, di ba pinakain siya, inimbitahan siya ng tax collector, Lord, pwede po ba kayo maghapunan sa bahay? Sige, sige. So hindi niya tinitignan na kadiri-diri yung nag-aaya sa kanya maghapunan. No? Hindi niya tinitignan na nakakadiri ito. Alam niyo ba, pinagdidirihan pa yung mga tax collector noon. Pero siya hindi. Anong tingin niya sa tax? Kasi nung nakita siya ng mga Pharisees, ba't nakikitain siya sa mga tax collector? Eh, mga taksil ng bayan yan. Noon pa lang pala, galit na sila sa BIR, ano? Galit pa pala sila, no? Kasi noon, nung panahon na yun po, yung Roman Empire po, sige, manungkit ka ng buwis dyan, mahala ka. Tongpats, patungan mo. Basta ganito yung kailangan namin na nahalaga. Kaya noon, overtax po yung mga Israelites. Kaya galit sila sa kababayan nila. Tingin nila, una sa lahat, nakikipagsabuatan sila sa Empire ng Rome. Pangalawa, taksil sa bayan. Pangatlo, dahil nakikipagsabuatan sila, kasama na sila sa sumasamba sa Emperor, si Caesar. Kaya nagiging sila po na makipag-associate sa tax collector. Kaya tignan niyo po, nung kumakain si Jesus doon sa bahay ng isang tax collector, sabi nung ampunan nung Pharisee, bakit siya nakikikain sa mga tax collector? Hindi ba niya alam na makasalanan niya? Anong sagot ni Jesus? Sabi niya, it's not the healthy who needs a doctor. Ang sagot niya gano'n lang, hindi sabi, hindi yung mga malilindi. It's not the healthy who needs a doctor, but the sick. Diba? So ang tingin niya, sa mga nagkakasalang kababayan niya, sila may sakit. Diba? At kailangan nila ng kagalingan. Kagalingan spiritual. Diba gaya ni Mateo, di ba yung pangalan niya, doon sabi niya, habang nasa mesa ng namamolekta, hindi ka, sumunod ka sa akin. Iniwan ni di ba yung pamumuhay na namamolekta ng buwis. Kaya basahin niyo po yung Gospel of Matthew, napakadetalyado, pinakamahaba, kasi po yung nagsulat nun ay tax collector, matuos, kaya madetalye. Nevertheless, binago siya ni Jesus. Kasi nakita ni Jesus, kailangan niya, he is sick, he needs a doctor. Mga kapatid, gusto po natin magkaroon ng deep concern for the welfare of others. Hingin natin sa Diyos, Lord, bigyan niyo po ako ng bagong pares ng mga mata na hindi po titignan yung mga tao bilang abala. Okay, bilang abala. Bigyan tayo ng pair of eyes na magiging marunong mangilatis. Yan pa isa, marunong mangilatis. Kasi meron naman po kasi nanamantala, di ba? Minsan po kasi kaya ayaw na rin natin magmalasakit kasi naranasan na po natin maisahan. Sino rito naisahan na? Yung huminga ng tulong, awang-awa ka. Sabay pagka-upo mo ng Jollibee, in-order mo lang burger, steak, siya, chicken joy, meron pang sundae. Mas matindi pa yung in-order sa akin ito True story po yan ng ating senior pastor. Pinenta niya. May umakit po dati dun sa Timog. Awang-awa daw siya. Kasi, yung sad story. Ako'y ganito nangyari, naghirap, gano'n. Naawa siya, binigyan niya ng pera. Sabi niya, lipit din, tama ng pera kung binigyan niya lang. So, pagpunta ko niya ng Jollibee, kasama niya yung pamilya niya, tagpa 1 piece burgers, nakita daw niya nandoon. Chicken joy ang kinakain. At may Sunday pa. Sabi niya, talagang daw. So, isang gano'n, kaya nagagawa. Pero about hindi naman po nadala ng gumawa ng kabutihan. Pero naging mas, mas marunong na. Kaya pa yung this church po, para maintindihan niyo po, kasi may maraming, tingin lang, yaman yung Pastor Jimmy. Napupunta po yan, may dalang reseta, minsan may pupunta po yan, may dalang resibo, o kaya walang pamasahe kasi nag-a-apply.
Ganon. Pag hindi po ako nagbibigay basta-basta ng pera po. Kahit na po ano, iiyak po talaga. Gusto po gagaling po eh. Umiiyak pa talaga eh. No, umiiyak pa. Kaya kailangan matuto tayo magpinta kung tugma ba yung mga pinagsasabi. Okay? So, anong ginagawa natin sa church? Sa church po may ano po ako, polisiya dito. Don't give money, akin yung reseta mo, bibili natin sa baba. Okay, bibili natin sa baba. Yun. Pag walang reseta, paano yun? O, di ka, sabihin mo kung anong gamot yung kailangan mo. May time mo lang may makyat, binigyan namin ng pagkain. Alam niyo, makikita mo may pera talagang gusto. Iniwan ko yung pagkain sa gate. Yan. But again, we need to have deep concern for the welfare. Yan. Humingi tayo ng mata na kayang makakita ng tama. Yun po yung punto doon. Okay? Pero hindi sapat na may mata lang tayo. Kasi kailangan, pag nakita natin, may madama rin tayo. Kaya kailangan din natin sanayin ang ating mga puso. No? We need to train our hearts to feel the needs. Para maramdaman po yung pangangailangan. Ibig sabihin po, we develop empathy. Not pity. Hindi awa lang. Kundi empathy. Ano po yung kaiba ng awa sa empathy, Pastor? Ano yung empathy po eh? Pakikiisang damdamin eh. Pakikiisang damdamin. Ibig sabihin, nararamdaman natin ang pakiramdam ng taong hindi pa kumakain. No? Alam na alam po natin yung pakiramdam ng bata na naglalakad papasok ng eskwela. Ako po, alam ko yung pakiramdam po noon. Nandito yung kapatid ko noon, naglalakad na kami papunta ng eskwela. Yan. Lalakad po kami. Ang layo-layo din po yung eskwelahan namin noon. Buti na lang, hindi pa ganyan kainit. Kung hindi po, baka sunod po kami. Okay. So alam natin, damahin natin yung pangangailangan. Mark chapter 8. Tignan niyo sabi ni Jesus, tatlong araw lang nagtuturo siya kasama yung mga tao. Alam niya, nakita niya, parang walang kumakain yata. Pansin niya, unang araw, pangalawang araw, parang wala pa rin kumakain na. Pangatlong araw, nagtuturo siya, wala pa rin kumakain. Pansin niya, nakita niya, pero ano yung nalaman niya? Paalisin ko po sila kasi tatlong araw na po, wala pa rin. Sige. Pero sinabi niya, I have compassion for these people. They have already been with me 3 days and have nothing to eat. Tignan niyo alam ni Jesus ilang araw. Alam ni Jesus kung ano yung kalagayan nila. Kaya wag natin iisipin, walang pakialam ng Diyos sa pinagdadaanan natin. Okay? Dito ko pa, wag natin iisipin, walang pakialam ng Diyos. Hindi niya alam, meron ng Diyos yung pinadaanan ko eh. Alam niya po. Basahin po natin yung Bible, makikita niyo po dyan, ang puso, makikita po natin dyan ang katangian ng karakter ng Diyos. Pero tignan nyo, hindi lang po siyang ito na alam niya, dama niya. If I send them home hungry, they will collapse on the way because some of them have come a long distance. Hindi lang niya nakita, nadama niya rin yung pwedeng mangyari kung araw na walang kain. Eh, di ba, naranasan niya kung mag-ayunan ng 40 days. Kaya wala po tayong nararanasan na hindi po naranasan ni Jesus, mas lagpas pa nga yung naranasan niya. Diba? Kaya nga sabi sa Hebrews we have a great high priest who can identify with us. Kasi ano man ang nararamdaman, naranasan natin, naramdaman at naranasan din ni Jesus. Kaya kailangan natin, if you want to be a faithful friend to someone, with deep concern for them, sa welfare nila, train the heart to feel the needs. Yan. Okay? At nawa, yung mata at yung puso, pag yan po ay na-train, sanay na, para magpalasakit, tayo ay kikilos na. Nawa po, dumalo ito sa mga kamay. Therefore, if we train the eyes to see the needs, we train the heart to feel the needs, we train the hands to respond to the need. No, to respond to the need. Yan. No. Sabi po sa Luke chapter 9, verse 12 to 13, late in the afternoon, the 12 came to him and said, Lord, send the crowd away so they can go to the surrounding villages and countryside and find food and lodging because we are in a remote place. O diba, concerned din yung 12 apostles.
Pero, ang nangyari dito, Lord, pauwiin niyo sila. Ang iniisip nila, pauwiin niyo po sila kasi hindi natin kaya. Hindi natin kaya. Sabi ni Jesus sa kanila, you give them something to eat. Sabi ganun. But we only have 5 loaves of bread and 2 fish unless we go and buy food for all this crowd. At alam na ating istorya, Jesus multiplied 5 bread and 2 fish. Sumobra pa po ng 12 basket. Sumobra pa po ng 12 basket. So, yun po. Feel the need, see the needs, and respond. No, respond po tayo sa pangangailangan. Sa abot ng ating makakaya lang. Dito na makita ng mga disciples, Lord, ito lang yung kaya natin eh. Pero minsan, yung makakaya natin, yun lang yung kailangan ni Lord eh. No, yung makakaya natin, yung abot na makakaya natin. Kaya ako nabibless ko pagka may mga young adult na bababa, dahil mainit, mabibili mo na lang sa McDo, bigla tatanong mo na ako, Pastor, ano po yung gusto niyo? Talaga? Sige, gusto ko Sunday ko, chicken joy. Hindi naman ganun sa Pastor. Kasi after na ng tanghalian naman yung busog na eh. Busog na. Wala na. Pinatay na yung adult. Pinatay. Pinatay nung nag-aaya. Saan kung gusto niyo kasi nabugay ako ni Pastor ang dami bang walang chicken joy sa McDo ba? Jollibee pala yun. O kaya, mali pala ako. Dapat hindi chicken joy. McChicken pala dapat. Kaya pala, pinalalakayan naman ng mata kasi McDo pupunta pa ng Jollibee. Malayo yung Jollibee sa McDo eh. Parang magkatapat yun Anyway, so mabalik tayo. Ano ba yan? Bakit ito si Pastor pero yun po, see a needs. See a need po. And then, feel the needs. And then, respond to the needs. Yun po yung gusto ko lang ipabot. Kaya mga kapatid, ang isang kaibigan, pagpapala po yan, dahil yan po, pagka po ay kaya po, kaya po, tumugon kasi concern po siya sa welfare. Kaya mga kapatid, tandaan po niya, pagpapalang kaibigan na may pagkukusa at malasakit. Sabihin mo, pagkukusa. Pero pinakamalaga, sabihin mo, malasakit. Yan. Dito po sa atin, yung mga nakikita niyo mga bata yan, nagpa-away, tumutugtog. May mga nagmalasakit po dyan na nagdala sa church. May mga nagmalasakit po na nagbigay ng pamasahe sa mga walang pamasahe. Yung mga ganun pagmamalasakit lang po, hindi pa kaya pumunta, kaya naman natin medyo papuntahin, why not be a good friend? Be a blessing of a good friend. Nakita natin yung kanilang pangangailangan, concern, help them out. Help them out. Yan. Tayo po ay nasa pangalawang buwan na ng summer, Mayo, no? Ano bang meron pagka-summer? Outing. Yay! Ang outing po natin 15-16 pinapaalala ko po yan Bakit po naisip po ito? Kasi ganito. Sino rito nag-outing? Taas ang kamay. Yung iba di nag-outing. Ano po kayo ayaw nyo ng outing? Pareho pala kayo, Pastor, ayaw na nag-outing Pero isa napansin ko po, sa mga nag-outing, nag-out of town, namamasyal, matindi pong maghanda yan. Diba? Paghahandaan po niyan, saan ba pupunta, ano yung susuotin, di ba? Pati bathing suit, ano yung babaunin, ilang araw. Sa madaling salita, pinagpaplanuhan po. Pinagpaplanuhan. Pero bakit ko nabanggit yan? Kasi meron tayong dapat mas pagplanuhan sana may dapat na mas pinagpaplanuhan ng bawat isa sa atin. Ano po yun? Yung pong eternity. Nakakalungkot isipin na minsan, sabi ko, Lord, sana hindi ko lang ito sabihin pagka burol. Pag sa burol, sa memorial service ko po sinasabi yan nakakalungkot, mas nagpe-prepare tayo sa outing kaysa doon sa patutunguhan natin balang araw. Hindi masama mag-prepare sa outing o out of town. Pero paano natin pinaghahandaan yung panghabang panahon? Ba't ko napasok po ito?
Sabi niyo, bakit pastor? Kasi po, maraming tao po hindi pa po nakakapaganda, hindi nila alam na may panghabang panahon balang araw na ang buhay may katapusan. Na kahit mabuhay tayo na kasing haba ng buhay ni Manong Johnny, na nag-alaga ng dinosaur, namilis ko po yung mga milis ni Manong Johnny, no? Nag-alaga ng dinosaur, ano pa ba yung mga ano niya, kalaro niya si Rizal sa chess, mga ganun. Na kahit ang haba ng buhay po, may katapusan pa din po. So even if we live up to 150 or 900 ba, halimbawa, no, maging kagaya ni Adan, 900, sige, so mabuhay ang 900. Wala pa din pong sinabi ang 900 years sa eternity. Baka gatulgok lang po yung eternity. Na-imagine niyo po po yan for someone who will spend eternity sa gitna ng ganyang kainit, o baka nga mas mainit pa eh. No? Sa aking pagpapastor po, saka ano po, yan po yung naiisip ko po. No, naiisip ko. Ayoko po na, na darating ang panahon, tanong ako ng Diyos, ano ginawa ko nung bigyan kita ng pagkakataon yan? Ano po, nag-enjoy? Okay, paano itong mga tao ito ngayon, naghihirap sa lawa ng ako? Kasi ito yung bagay na sure. May katapusang buhay, then after ng katapusan ng buhay, may judgment, at pagka wala yung pangalan sa aklat ng buhay, pupunta po sa lawa ng ako. Yun po yun, sana maging concern po natin yun. Maging concern po natin yan. Sa bawat isa, maging concern po natin yan sa kapamilya natin, maging concern po natin yan sa kaibigan natin, maging concern po natin yan sa mga, hindi lang sa malalapit, pati sa ibang tao. Yan. Kaya dito magandang maitanong, kasi ang tunay na kaibigan pala, na pagpapala mo lang sa Panginoon, sila ay may malalim na concern sa welfare ng ibang tao. So paano pala ko pinapakita yung aking concern sa mga tao malapit sa akin? Gano'n ka concern sa kamag-anak mo na darating yung panahon, reunion, family reunion sa langit. Okay? Family reunion sa langit balang araw. Hirap naman yun, Hindi pa naman bahal. So, pwede po ko dyan. Okay lang uyak ka. Huwag naman gano'n. Yan. Okay, palapakan natin ang pangalawang bagay po. Faithful friends from God. So, hindi lang po sila may deep concern sa welfare ng ibang tao. They work together to bring their friend to God. Makikita natin, dinala nila yung kaibigan nila kahit ang hirap. Although, tingin ko mas mahirap pa rin yung napanood ko sa eyewitness. No? Tumawid sila ng bundok, tinawid nila ng ilog, pero ang punto po nito, they work together. No? But dito, faithful friends work together to bring their friends to God. Ayan, dito naman yun, pareho. Mark 2 verse 3. Bringing him to a paralytic carried by 4 of them. Binitbit po nila. Binitbit nila. Mga kapatid, ang pananampalataya at pagmamahal, napaka-makapangyarihan po niyan na gatong or fuel para magmalasakit po. Okay? Faith and love are powerful fuels for responding to a need. Kaya kung kailangan po natin mag-pray tayo, Lord, dagdagan niyo pa po yung pagmamahal ko para magmalasakit po ako sa aking nanay, tatay, kapatid, pinsan, kaibigan, kaklase. Yan. Dito yung apat naniniwala sila na si Jesus may solusyon para sa kalagayan ng paralitikong kaibigan nila. At dahil naniniwala sila, dahil concerned sila, naniniwala sila, kumilos sila kahit na mahirap. Diba? Binakbak po nila yung Yan. John 13 verse 34-35. A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this all men will know that you are my disciples if you love one another. Yan. And we need to translate yung concern into tangible action. Diba? Deep concern, kailangan maging kilos siya. Huwag manatiling concern lang. No? Medyo lilis ako ng konti, mga kapatid.
Sana po meron tayong deep concern sa kalagayan ng bayan natin. Yung bayan natin ay papamana natin sa mga anak, sa mga apo, sa mga apo sa tuhod. Gusto niyo ba na ito yung ipamana natin ng bayan sa mga apo sa tuhod? Sana po magkaroon tayo ng deep concern, Sana magkaroon tayo ng deep concern at i-translate natin yung concern na ito into tangible actions. Anong tangible action, Pastor? Maging matalino tayo sana sa pagpili ng mga susunod na mamumunod sa bayan natin. Kaya lumis na po ako ng konti. Yan. Kasi napakalaga po na maging faithful na citizen din po tayo ng ating bayan. Maging faithful tayo. Magkaroon tayo ng mata na kaya mag-discern ng mga false news, mga fake news. Magkaroon tayo ng mata na kaya alamin misinformation ito. Huwag po tayo basta-basta lang maniniwala. Magkaroon po tayo ng kakayahang mag-check kung tama. Kung tama. Okay? Pero sana po, hindi galit, kundi dahil sa malaking na pagmamahal sa kapakanan ng mga kapwa natin. Kawawa naman kung anak ko, kawawa naman kung pamangkin ko. Ito yung mamanahin ng bayan, baon sa utang. Nung high school ako, may biro sa amin nun pag graduate mo, babayaran mo lang yung utang ng bayan. Kasi nga, nung panahon na yun, ang laki po ng utang ng Pilipinas. Okay? Eventually, nabayaran naman po Kaya lang, biglang lumaki na naman, lumubo na naman. So sana po, we translate our concerns into tangible actions po. Yan. Concern ka sa kaibigan, pakita. Gawin. Concern ka sa mahal sa buhay, gawin. Ipakita. Concern po tayo sa bayan, gawin. Ipakita. Kasi sabi po sa James chapter 2, verse 17 to 18, in the same way, faith by itself, if not accompanied by action, is dead. But someone will say, you have faith, I have deeds, show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. Paliwanag ko nga po pala, kasi ganito sinasabi, iba naman, basta may faith ako, mapupunta na ako ng langit. Mga kapatid, work of salvation. Work out of salvation. Sabi, panatiliin mong iyong pagiging maayos. Okay? Ano po inaasahan sa atin ng Diyos? Hindi lang po tayo niligtas para maligtas, hindi niligtas po tayo para maging saksi niya. Okay? Kaya nga po, ipakita natin yung pananampalataya natin sa pamamagitan po ng ating buhay. Sa pamamagitan po ng ating buhay. Yan. Sa madaling salita po, ipakita sa tamang pamamaraan yung pananampalataya po. Pakita sa tamang paraan. Ba't ko sinama yan? Kasi baka yung iba, ganun pala, Ano nangyayari po kasi yung iba, pinagsusumikapan pa nilang pagbayaran yung kanilang pagpasok sa langit. Kumbaga, we are earning, we are buying our way to heaven. We cannot buy our way to heaven through good works lang, mga kapatid. Bakit? Kasi pag ganito, magmamalaki tayo sa Diyos. Diba? Kaya diba sinabi sa Ephesians, it is by grace na kayo'y naligtas para walang makapagyabang. Kaya makapasok dito kasi sabi ni Pastor, maging mabuting kaibigan. Kaya tama naman, sunod niya. Kaso yung concern pala iba. Yung concern ay makapasok sa langit, hindi out of love sa kapwa. Ang ganda po, yung ating pong pagkilos, ang motivasyon po nun dahil, Lord, salamat po. Dahil sa ginawa ninyo, makakapasok po ko sa inyong kaharian. Salamat po, hindi po kailangan pagdaanan yung pinagdaanan nyo na parusa. Doon po sana galing. Kasi yun, ang sentro po noon, mahal natin ang Diyos kung sino siya. Okay? Yan siya. Kaya tamang pamamaraan ng pananampalataya. Yan. Hindi po yun kailangan kita. Kasi kung kaya po natin kitain, kawawa naman po yung walang kakayahan na maligtas. Diba? Yung mga, imagine niyo po ba yan, yung kalagitnaan ng buhay nila, biglang may mangyari, tapos hindi na sila makagawa ng kabutihan. Paano kung kulang pa yung kabutihan na ginawa? Kulang po ng 0.1 point para makapasok. Di ba sa bangko, pag kulang ng 1 sentimo, hindi mo mawi-withdraw yung pera. Subukan na yun na nag-withdraw siya sa ATM, kaya nang iba yung ATM na withdraw niya, na-charge siya ng 18 pesos. So nagkaroon tuloy ng biyak yung pera niya.
No, kaya hindi na niya, may butal na ngayon. So may babayaran na 5,000 kaya lang na may butal na, kulang paano to? Hindi na ako makapag-withdraw ng 5,000 kasi kulang na. So ganun din po, no, kung aasa po tayo sa sarili natin, hindi po. Kaya maganda po tama yung pamamaraan. Pero ang magandang punto po nito, sana, dahil alam natin na mabuti ang Diyos, may ginawa siya kabutihan para sa atin, sana po kumilos din tayo magaya po ng Diyos sa kabutihan na yun. Yan. Kaya, mga kapatid, magandang paalala rito, pagpapala pala yung mga kaibigan naglalapit sa atin at nagdadala sa Diyos. Blessing po sila. They are blessings. Palakpakan po natin sila. Yan. Naalala ko po, naalala ko, bunga po ako ng Office Bible Study. Dinadaan-daanan ko lang po yung kwarto kasi half day lang kami pagkasabado noon sa trabaho. Dumadaan lang po ako doon habang nagbabay ko kasi nagmamadali na ako, may lakad ako May lakad ako, may pupuntahan po ako. Dati may pupuntahan po ako doon na may pinupuntahan ako doon every first and third Saturday. Ano yung pinupuntahan yung pastor? Ano po yun? Mga paliktor po yun. Nagkagalan po sila sa nagkagalan sa Green Hills kaya pupunta po. Pero may time po na may nag-aya sa akin na nagmalasakit. Gusto mo umatin sa Bible study. Yan. Doon po nagsimula. So nilapit. Pero bago naman po yun, nagsiserve na rin naman po ako sa parokya noon. Pero nagsiserve lang, pero wala akong relasyon sa Diyos. Wala akong relasyon. May nag-aya din sa akin noon. Hindi yung mga bata, will kasama ka sa akin. Bakit saan ka pumunta? Sa parokya, sa serve. Kalad-karin, buti na lang, tamang kalad-karin, parokya, kaya naging parokya din po si pastor. Pero, yun po, naniniwala ko ang Diyos may season So, season po niya, ang season ko po dumating po noong 2003. Pinatagpo niya po ako nung ako'y nagpa-deliverance prayer. At pagpapala ko yung kaibigan na nag-aya sa akin na magpa-deliverance. Actually, di ako niyaya, isinama lang ako, nakisabit lang ako. Yan. So, magandang tanong dito, paano paraan natin dinadala sa Diyos ang mga taong malapit sa atin? Yung concern, gawin natin action. Yan. So, paano paraan dinadala? Kung may nagdala sa iyo, napasalamatan mo na ba? Paano mo pinasalamatan yung taong nagdala sa iyo, nag-imbita? Imbis na imbis ka pa. Meron, ako naman na service, mga gano'n. Pero banda muli, kinatagpo ka ng Diyos at binago ng Diyos yung kalagayan natin. Yan. Okay? Pangatlong bagay. So, yung mga kaibigan po, may deep concern, tapos nagtulong-tulong sila para dalhin yung kaibigan nila, ilapit sa Panginoon. Pangatlo po, they need to overcome difficult circumstances para sa kanilang kaibigan. Yan. Yan yun. May isang story ako nabasa. May dalawang kaibigan daw na naglalakad sa gubat, bigla may dumating na oso, bear, malaki. Alam niyo, ginawa na isang kaibigan, tumakbo agad at umakit ng puno. Buti na lang yung oso, yung uri na hindi kaya umakit ng puno, kasi may mga bear na kaya palang umakit ng puno. So, anong ginawa ng kaibigan na naiwan? Ang ginawa niya, ang naalala niya, ang nabasa ko, dapat nahiga ka, tapos magano ka lang, kunyari patay ka. Huwag kang kikilos. Huwag ganun ginawa niya. So, kaibigan niya, nasa puno, kamag-alala, dadalaw niya lang ako sa lipin mo, mga yan. Gagano yan. Kasi yung oso, may amoy siyang gano'n. Tapos parang may binulong sa kanya, tapos umalis na, yung babaeng kaibigan. Parang may binulong sa iyo yung oso Sabi nga yung binulong. Sabi ng kaibigan, sabi ng oso sa akin, dahil ka rin mabuting kaibigan. Yung pala yung binulong ng oso, dahil hindi ka mabuting kaibigan. Nangiiwan, tama po. Nung may panganib, iniwan na yung kaibigan. Minsan hindi kailangan ng panganib para iwanan natin yung ating kaibigan. Minsan meron ng obstacle.
Dito po, may tatlong obstacle yung apat na magkakaibigan. Ano yung unang obstacle? Yung unang obstacle po ay yung crowd. Punong-puno yung bahay. Hindi sila makapasok. Ano yung pangalawang obstacle po? Yung pangalawang obstacle po, yung mga pasaway ng mga teachers of the law. Sino ka para magpatawad ng kasalanan? Di ba? Kinontra pa nila si Jesus. Ay, pangalawang obstacle. Yung pangatlong obstacle po, ano yun? Bubungan. Nayakit nila sa bubong at bubutasin nila yung bubong. So the friends need to overcome difficult circumstances for their friend. I wonder kung sino sa atin po ang nandoon. Buhat-buhat yung kaibigan dahil na sabi ni Pastor, dear concern eh. Sabi ni Pastor, magtulong-tulong eh. I wonder kung sino po sa pagdating doon ay puno, ay ang taas, ay, bubutasin, uwian na. Yan na, bisa ganun na, yan na, dinala ka namin na, kaya lang, puno eh. Lang isa ganun tayo, no, hanggang dito lang ang kaya ko eh. Sige. Pero hindi yung apat, hindi, nandito na rin lang tayo eh. Tuloy na natin. Umakyat sila doon sa taas, binuntas nila yung bubong, binuntas nila. Sabi nga, buti raw, hindi nagalit yung may-ari. Binuntas nila yung bubong at binabala yung apat. Mark chapter 2 verse 4. Since they could not get into Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus, and after digging through it, ibig sabihin nag-effort sila, nabutasin, lowered the mat, the paralyzed man was lying on. Nag-effort. So yung mga effort. Alam niyo ang pagiging mabuting kaibigan ko na may malasakit, it takes effort. Ang mabuting kaibigan lang, nagmamalasakit kasi may mata na nakakakita sa pangangailangan, may puso na nakakadam sa pangangailangan, at may kamay na tumutukod sa pangangailangan. No? It takes effort po yun. It takes effort. Bakit? Ma-overcome po yung difficult na situation. Mga kapatid, papaalala ko pa rin po, convenience should never be the basis of commitment. Pagka convenience po, ang basihan ng ating commitment, ang babaw po ng commitment na yan. Ang babaw po. Kasi pag hindi na po convenient, bye-bye to the game na. Diba? Nandirito po tayo ngayon, praise God. This is our third Sunday sa Jasmine's Place. Palakpakan natin ang Panginoon po. Stopgap. Alam niyo, stopgap lang po kasi naghanap talaga tayo ng lugar na accessible, no, na favorable ang terms, may parking, yan, comfortable, mapapayag ko na natin. Pero sana po, no, even kung hindi ka nang komportable, we still pursue the Lord every Sunday. Okay? So, hindi po convenience ang basihan ng commitment natin kay Lord. Sabi ni Pastor, para bumago, araw-araw magbabasa ng Bible. Don't just read the Bible because of convenient time. Make time, even if it's inconvenient. Okay? So, kasi yun po talagang basihan eh. Kasi si Jesus po, yan po yung pinresent sa kanya ng demonyo nung siya ay tinempt eh. Di ba? 3 beses siyang tinempt. Convenience ang in-offer ng demonyo sa kanya eh. Ano yung convenience? Convenience sa, pupulat ka agad dito, gawin mo, tinapay itong bato. Ayaw niya. Ayaw niya na shortcut. Pangalawang shortcut. Dito, para makita nila na anak ka talaga ng Diyos, tumalun ka dyan. Para makita nila ang anghel, papadala ng Diyos para huwag kang mapahamak. Hindi niya rin pinili po yun. Panguli, alam po ito yung hari ng mga hari. Sige, kung luluhod ka lang sa akin, hindi namin daanan yung gusto. Ayaw, tigam na lang natin, bibigay ko sa'yo. Hindi niya pinili ko yung shortcut na yun. Jesus passed, no? Passed na, pass siyang mga convenience na pinapa mo sa akin. Even his disciple, si Peter, ayaw niya eh. Kaya sabi niya, Lord, dagan, kayo makamatay. Kaya over my dead body, kaya sinabi niya, get behind me, Satan. Kasi naisip nila convenience. Meron silang idea ng isang Messiah. Hindi dapat na inconvenient ang Messiah. Hindi dapat mapahiya.
But Jesus, He went through the inconvenience of, being tried, being rejected, being scourged, di ba? Siya po ay hinataw, sugat yung likod niya, pinakatindi, pinako siya sa krus. Hinubok, di ba? Inconvenience, rejection, shame. Hindi iwasan yun eh. Bakit? Committed kasi siya. Committed siya sa kanyang purpose. Ito, yung apat ko, pinakita nila yung commitment nila. Inconvenience. Yun lang alam dali nila yung apat, yung nila, inconvenient na yun eh. Pero yung iakyat nila, butasin nila yung bubong, mas inconvenient po yun. Okay? Sa buhay po natin, anong inconvenience ang iniiwasan mo? May mga po, minsan, ayaw umatin ng service. Ayaw kayo, kasi pumatin ako dyan, hito ko na itong ginagawa ko eh. Yan. May nakausap ko noon, kapatid nung nagdadrive ng sinatay namin naman. Mga nasa church na, tinanggap na kami noon, binago na ng Panginoon buhay. Yung isa, ayaw pa daw. Bakit? Kasi pag pumunta siya, mapipilitan siyang ihinto yung kanyang pagsasabog. Pag-iinom din. Ayaw na may inconvenient. Masaya pa eh. Masaya pa. So, ganun minsan, iba naman, daming bawal. Hindi maraming bawal. Ito lang yung option na maganda sana. So, don't let inconvenience be the reason for not being committed. Mga kapatid, difficult situation should not hinder commitment. Yan po yun. Kaya nga po dito ba't di ka lang wala po akong pamasahe. Sige, ito, next week yan muna. Kasi walang trabaho sige. Pero, ang panalangin lang po namin, lagi namin sinasabi sa mga kabataan, kung ano yung ginagawa namin sa inyo na kabutihan, wag pang gawin nyo rin sa iba. Okay? Kaya i-emphasize ko kasi binubuli nyo kami, bubuli rin namin sila. Ito naman sila binubuli. No? Gano'n lang naman, pay it forward lang. Pay it forward lang. Gano'n lang namin dito. Yan. So, wala pamasahe, bibigyan ng pamasahe kung may pambigay, kung may sobra naman eh. No, lalo na yung mga bata, hindi nila kaya magpunta. Sino yung pwede magdala sa akin na magdala sa kanila sa church para gusto magsimba ng mga bata, kaya lang, yung mga magulang hindi naman nagsisimba, baka pwede may ibang magdala. Di ba? Mga ganun. So, anong po tawag doon? Working through inconvenience. Yeah. John 15, verse 12 to 13, sabi ni Jesus, love each other as I have loved you. Greater love has no one than He laid down His life for His friend. So, love po pa rin, love po sana. Kung meron lang pong magtulak sa atin para po malagpasan po yung mga difficulties, love po ni Lord. Love po ni Lord na nasa atin. Love po natin ang pagpapala mga kaibigan, nagpupursige, na magdala at mailapit tayo sa Diyos. Pagpapala po sila. Gaya ng apat, pagpapala po yung apat. Na kahit ang hirap, nilagay nila doon at binaba nila yung kaibigan para kung mabago yung kanyang kalagayan. Kaya ito yung magandang tanong na pagnilayan natin dito, ano yung mahalagang na dapat kong pagtagumpayan? Para madala ko sa Diyos yung mga taong malalapit sa akin. Nakita niyo ba itong mga bata dito? May mga nagdala po sa kanila sa church eh. May mabubuting puso po na namasahe para sa kanila, kinatsaga sila, okay, dito, okay, sa pinapakain din sila, umuwi. Yan. Nung time na kaya na magpunta, sige sana magpunta kayo, isa. So tayo po, kaya umahad lang sa atin para may lapit. Para may lapit tayo. Sige, palapakan natin ang Panginoon sa mga tao ngayon. At panghuli po, yung mga faithful friends na galing kay Lord, pagpapala kay Lord, tinutulungan po na rin kaibigan nila makaranas ng pagbabago ng kondisyon. Okay? Makaranas po ng pagbabago ng kondisyon sa Diyos. Again, yun nga.
So, ganun na ganun, ano? Nagsimula pa yung Bible study na yun eh. Daan lang ako ng daan. Siguro napapansin ng ano ko, ng office mate ko, na tumitingin-tingin. Naglakas daw. Alam niyo ba't ako inaayang pumunta? Alam kasi po nila na active ako sa parokya. Namuntik na magpari yan. Nakalisimbahan niya. Okay. Lagi po ako by the way, lagi po ako nagpagkakama ng pari noon. Nung nagtatrabaho pa lang po ako. Na may time po na pupunta po ako ng lamay, nakaganda ako sa tao, hindi lang may lumapit sa akin. Father, anong oras po yung minsan? Hindi po, nakikiraminig po ako dito. Naging pagkakamalan po, ano. Tapos minsan naman nagpapa-imprenta naman, nag-imprenta po kami ng newsletter. Nakit sa akin, okay na po ba ito, Father? Di pa po puti yung buho ko nun, ha. So sabi ano, paparihin daw talaga yung tsura. Kaya ganun po. Pero, isa po ang naglakas loob na lumapit. Isang beses po, bro, pwede naman, umatin ka. Bakit gusto mo umatin? Sandali lang. Hindi ko alam, sige. Umatin po ako, 30 minutes. After po nun, lagi na po ako umaatin. Every Saturday. Saturday pa nun. Hanggang sa nalipat po siya ng ibang araw. Pero yun po yung simula na tinatag po ako ng Diyos. Pinatag po na po ako ng Diyos. May time po doon na ano eh. Bible study, may opening prayer at ano po, may opening song. Hindi ko alam ba't ako naiyak, yung song na I Love You Lord. Memorable sa akin yun eh. Kaya, you Lord. Meme, tumutulong na yung buwan. And then, napansin ko ba, ba't nakikita nila yung mga aral ngayon sa Bible? Ako, nagbabasa din ako ng Bible, hindi ko makita yung mga yun. Di ba? Mga space bet. Ito nakikita nila yun. So, naging ano po ako, na-curious ako, ba't hindi ko nakikita yun until such time na nagpa-pray na po ako ng deliverance. Alam niyo na yung story ni Pastor, di ba? Pag nagpa-pray ng deliverance, kasi si Pastor noon, parang si Harry Potter, nag-aaral ng manggamot. May tumira sa aming mga albularyo. Kaya mga kapatid kayo. May tumira po. Ginawa po akong apprentice. Ako, kaya marunong ko si Pastor na magtawas. Dito, hindi dito. Yung pag may gusto, nakukulang. At high-tech yung tinuro niya, hindi kandila. Low-tech yun sa papel at tubig. So, nagturo po. Ano pala yung pastor? Kasi, kaya po ako nagpa-deliverance. Sabi ko, baka kaya hindi ako nakakabasa sa Bible, hindi ko naiintindihan. Baka dahil doon. Kasi, baka may nailagay ang kaaway sa mga kapatay na katabi. Kasi yung pagtuturo ng albularyo, may pinakain sa akin yung sinunod na papel eh. Na may orasyon ito. Pagka kinain yan, papasok sa iyo yung kapangyarihan. O, di ba? May power. Tapos may gumagalong-galong pa siya. Bad blood pala yun. Pinapasok sa akin. So kaya po ako lang pa-deliverance. Kasi nga, nag-aaral ko ng gamot, may ininom ng mga bagay-bagay. Kailangan mo paalis ni Lord. Alam niyo nung nag-deliverance po, makwento ko lang ng konti. Kapag nag-deliverance po, hindi naman po ako nang-isa, hindi. Kasi Lord, ayoko pong mangisaya kasi dami mga bata dito sa CSB. Hindi pa CSB noon. JH pa. Ang nangyari lang po noon habang pinaka-cast out po ng pastor, naamoy ko po yung parang sinunod na dahon at papel. Yun po yung naamoy ko. Sa air condition na kwarto. So napalaya. Tapos hindi ko makalimutan noon, yung naramdaman ko pong napakagaan na kapayapaan. No peace. Talagang hirap yung paliwanag po eh. At panalangin po, maranasan niyo po yun. So nung naramdaman ko po yun, sabi ko, Lord, hindi ko pa naramdaman at naranasan ito. Gusto ko po laging ganito. No, kaya po yung week na yun, kailangan ko mag-decide. Babalik pa ako sa sinisimbahan ko o dito na ako magsisimba. Kasi yung mga checkan ko sa checklist, sabi ko, pag bumalik ako doon, babalik ulit sa akin. Naalala ko po yung sa sinabi ni Lord sa Matthew eh. No, dapat may pinalaya sa Espiritu, pagbalik niya, may kasama na yung barkada. Ito. Sabi ko, Lord, babalik sa akin times 7. So yun talaga yung struggle sa akin. Pero sa nagsimula po yun, the rest is history po. Naging Bible study leader,
naging ministry head, minsan naging pastor. Pero hindi po mangyayari yun kung walang naglakas loob na mag-aya. Kasi gusto niyang maranasan ko yung pagbabago ng Diyos sa buhay ko. No? So dito tingnan natin yung apat. Ano yung pagbabago ng naranasan ng kaibigan nila? Son, your sins are forgiven. Kung ngayon, nakaranas ng kapatawaran sa kasalanan. Ano pa? Pinakamalaga nito, take up your mat and go home. So tingnan nyo, he got up, took his mat, and walked out in full view of them all. Mga kapatid, an encounter with God transforms people. Everyone say transforms. Hindi lang po niya kino-convert, binabago niya pa po. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians 5:17, anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. Tignan mo nga yung katabi yung sabi mo, new has come. Yan. No, kaya tayo po, sana gamitin tayo ng Diyos para magmalasakit sa kapwa. Bakit? Sayang po yung namimiss nila na pagbabagong dala ng Diyos. Hindi lang po yung pagpapala na physical, yung blessing, ganyan. Yes, pwede po yan eh. Pero pag-usapan po natin sa susunod, alam niyo ba na kahit ng mga maayos sa tao, hindi pa exempted sa suffering? Kaya po I never invite people na pumunta ka lang sa church, aasenso ka. Mali pong ano yun, mali reason yun eh. Punta ka sa church para maka-encounter ng kabutihan ng Diyos, yun ang magpapabago sa iyo. In such a way na kahit dumaan ka sa mahirap na sitwasyon, may kapayapaan ka kasi may kasama ka, may karamay ka ng Diyos. Yun. No? Alalahanin lang po natin si Job, walang kasalanan pero tignan niyo yung nangyari sa kanya. Diba? So minsan pag-usapan natin si Job. Yan. Pero dito, gusto ko lang po sana na magkaroon tayo ng concern, yung namimiss po ng mga tao, dahil wala silang relasyon kay Lord, yung namimiss ng tao kasi kasi po hindi nila naranasan magkaroon ng encounter sa kabutihan ng Diyos. Yan. Kaya dito, pang-apat, mga kapatid, ang pagpapala po yung mga kaibigan na ginamit ng Diyos para makaranas tayo ng pagbabago. Napasalamatan yun na po ba yung kaibigan na ginamit ng Diyos para makaranas kayo ng pagbabago? Last week lang, nagpatuto si Ate Lena rito, bunga sila ng panalangin ng co-teacher nila. Nagtsinaga sila. Ako po, sinyag ko lang ngayon sa inyo. Bunga po ako ng panalangin. Nung nandiyan namin, pero may nag-imbita sa akin. No? May nag-aya ko, gusto mo umatin? Sige. Imagine niyo po yung kung hindi niya nilagpasan po yung mga hadlang na takot. Hindi. Tapang yan. Nambabara yan. Hindi niya nilagpasan yun. Hindi ko po naranasan yung pagbabago na yun. Sana. Diba? Kaya ito magandang tanong po. Anong pagbabago ng kalagayan hindi mararanasan ng ibang tao dahil hindi natin sila may lapit sa Diyos? Baka may kailangan po ng healing. Baka may kailangan po ng peace. Baka may kailangan ng joy. Alam niyo ba na kahit maraming pera, minsan nakapayapaan at kagalakan? Di po ba? Baka kailangan po nila ng pagbabago ng isip. Baka kailangan po nila ng pag-aayos ng relasyon. Baka po kailangan po nila ng pagiging maayos sa paghawak ng pera. Lahat po yan, departamento ng Diyos yan. Hindi po departamento ni Pastor yan. Departamento po ng Diyos yan. Ang tanong, paano po nila mararanasan yung kung hindi sila ilalapit? Hindi sila ilalapit. Kung masisindak po tayo na pamasahihan sila, no? Kung masisindak po tayo na humanap ng lugar na sana komportable man lang kahit papaano. Diba? Ako po narinig ako na isipin talaga yun eh. Na ito mo talaga hadlang lang. Alam mo, sagot ng Diyos to eh, kasi ministry niya eh. Sana ganun din po tayo, no? Huwag kong maging hadlang yung pang-tricycle man lang, no? Pang jeep man lang. Okay? Huwag natin tignan na bahala na isabay man lang. Okay? Kasi mayroon po silang namimiss eh. The encuentro with the Lord. Kaya ito po mga kapatid, faithful friends from the Lord as we end and wrap up.
Meron po silang concern, deep concern, hindi lang basta-basta concern, deep concern for the welfare of their friends. They work together to bring their friends to God. They overcome difficult circumstances for their friends, and they help their friends experience change of condition. Nababago yung kanilang kalagayan dahil nagkaroon sila ng encounter with the Lord. Binago na siya kalagayan nila. Kaya kapatid, be a blessing to others. Maging blessing po kayo. No? Maging gaya po kayo ng 4 na kaibigan. No? Dinala nila yung kanilang kaibigan na nangangailangan ng encounter at touch from the Lord. Amen? Hindi ko po alam kung sinong kaibigan nyo, kung sinong kamag-anak nyo nangangailangan. Pero kapatid, have concern. Kapatid, overcome inconvenience and difficulty. Kapatid, ito sana mag-motivate sa'yo. Sayang yung encounter with the Lord kung hindi ko siya dadalhin. Amen? Sige, tayo lahat. Right now, eyes closed, heads bowed. Ask the Lord, Lord, sino pong taong gusto niyong ilapit ko sa inyo? Heavenly Father, I ask, give us eyes that see a need. Heavenly Father, help us have a heart that fits the needs of others. And help us have pairs of hands that will respond to a need. Ang isang particular na tao. Holy Spirit, pakita niyo po sa aming tao niya. May karamdaman ba yan? May struggles ba yan? Mga kapatid, di naman kailangan may problema lang ang dadalhin sa Diyos eh. Alam niyo ba, nung ako'y inaya mag-Bible study, wala naman akong problema nun. Ayos naman, nagkaroon ako nagsisimba nun. Nga lang, kailangan ko pala ng isang relasyon sa Diyos. May alam ako sa Diyos, pero hindi ko siya kilala. Alam niyo ba, may mga tao nagsisimba linggo-linggo, may alam silang mga bagay tungkol sa Diyos, pero hindi nila kilala ang Diyos. And Lord, ilagay niyo po yan sa puso namin sino yung mga tao yun. Na gusto niyo mas makilala pa kayo. At gusto niyo pong ipakilala ang sarili niyo sa kanila. Ilagay niyo po sa aming mga puso yung tao na yun, ngayon. Right now. Kaklase ba yan? Kamag-anak ba yan? Magulang ba yan? Kapatid ba yan? Kapitbahay ba yan? Kamanggagawa ba yan? Lagay niyo po sa puso namin, Lord God. Wala namang tao po na hindi kayo kilala eh. Pero iba po yung kilala kayo ng lubusan at personal. Pwede pong may alam lamang sa inyo, akala nila kilala na kayo. Makikilala lamang namin kayo po pag naranasan namin kayo. Lord God. Pag naranasan namin kayo. Gaya po nung karanasan ko sa inyo, Lord God, 23 years ago, Lord God. Been serving parish for decades, pero iba pa rin pala, Lord, pag may encounter sa inyo. Lord, salamat po. Lagay niyo po sa puso namin. Kapatid, ang nilalagay ng Diyos na tao sa iyo ngayon, yan yung paralitik. Hindi man yan may sakit, pero may kailangan siya. From God, gusto ng Diyos abutin yan. Gusto ng Diyos makatagpo yan. Gusto ng Diyos baguhin yan. Transform, hindi lang i-convert, transform. Sana maging mabuting kaibigan ka sa Kanya. Sana maging pagpapala ka sa Kanya. Sana maging pagpapala ka dyan sa tao niya. Sa atin mga kamay, receive the action of the Lord. Lord, Spirit, our hands with you. Let your Spirit fall on these hands, Lord God. Help us, Lord God, have the resolve. Gaya ng 4 na kaibigan, Lord, na in-overcome po nila yung kahihiyan, in-overcome po nila yung abala, inconvenience, dahil kailangan kayong makatagpo ng kanilang kaibigan na paralyzed. Kaya niyo po, Lord, na kami ma-overcome din po namin yan sa buhay namin. Lord God. Lord God. Help us to overcome.
Lagyan niyo po kami ng bagong concern, isang malalim na concern sa kapakanan at kabutihan ng kapwa namin, ng mga mahal namin sa buhay. And help us, Lord God, to overcome difficult circumstances para dito sa tao pinilagay sa puso namin. And Lord, give us the joy of witnessing change sa taong ito. Napaka-laking kagalakan po na makakita ng isang buhay na binago ninyo. Isang buhay na pinagpala ninyo. Isang buhay, Lord God, na pwede nyo rin gamitin daluyan ng pagpapala para sa iba. Lord God, salamat po. Gusto namin maranasan. Lagay niyo po yung desire na maranasan namin yung umpong kagalakan na yan. That joy, Lord God, that joy. May everyone experience that joy. Lord, na ginamit niyo po sila para po mabago ang kalagayan ng isang tao. Salamat po, yan ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Yan, pakisabi mga sa katabi mo, maging mabuting kaibigan ka. Magmalasakit ka. Magmalasakit ka. Amen. Sige. So bago po tayo tungo sa ating last song, ano po